huling-huli din itong secretary ni BBM sa pagto-throwback ng picture. Wala kang lusot. Bakit kaya ginagawa nila ito? Throwback. Ano kaya yung dahilan? Alamin natin yan mamaya. So, hindi lang si Bongbong Marcos ang nagto-throwback. Di ba? Nag-throwback ng Easter, nag-throwback na naman sa Mitsubishi. Ano kayang meron? Di ba? So, tingnan muna natin itong Facebook page ni Francisco Kiko Chu Laurel na Secretary ng Department of Agriculture. Medyo lumalala na kayo. Gusto nyong pagkatiwalaan namin yung gobyerno, pero ganito naman yung ginagawa nyo. Tila bagat tinatarantado nyo naman kaming mga Pilipino. 12 hours ago, maliwanag ha, kakapost lang. Pangulo, personal na siniguradong abot kaya ang mga bilihin. Upang tiyaking hindi na agrabyado ang mga mamimili sa gitna ng krisis sa Middle East. Pumunta ang Pangulong Bongbong Marcos sa Agoda Market sa San Juan City kasama kami sa DA at DTI. Mula isda, karne, manok, hanggang gulay at prutas. Isa-isang sinuri ng Pangulo ang presyo at supply upang matiyak ang pagtaas ng at abot kaya ang mga produkto sa merkado. Araw-araw ang mahigpit na pagbabantay ng DA at DTI laban sa anumang uri ng pananamantala at sa oras na may lumabag, agad nakikilos ang pamahalaan. Tingnan natin yung mga picture. Eto si BBM ha. Tingnan nyo yung damit. Stripe na light blue at saka puti. Yan, si Chu Laurel. Eto si Mayor Zamora. Okay? Si Mayor Zamora yan. Ito yung DTI. Yung Zamora na to, kung hindi ako nagkakamali, kapatid to ng Vice Chair ng Committee on Justice. Yung dumidinig sa impeachment ni VP Sara. Okay. Gagi, ba't nakawanan nyo naman siya? Ayan. Lakad sila sa palengke. Nakikiusap sa mga sa mga nasa palengke. Yun anong sinusukat mo dyan? Tapos, may padelata, di ba? Tapos, ayan nag-check pa ng bigas. Kala mo naman, marunong. Tapos, ayan pa. Okay, bumalik na tayo. Ngayon, 12 hours ito. Wala man lang nilagay dito, kung mapapansin ninyo, walang nilagay na date kung kailan ito. Anong gusto nilang palabasin? Na para bang recent lang ito na ginawa ni Bongbong Marcos. Kung talagang in good faith ka na magpo-post ng ganito, secretary ka pa man din ng Department of Agriculture, dapat nilagay mo yung date. Hindi yung walang date. Kasi ang lumalabas dito ay parang kani-kanina lang to. At pinick up ito ng mainstream media at ibinalita na parang recent nga na nagpunta na naman si Bongbong Marcos para siguraduhin na protektado ang mga Pilipino sa kanilang mga binibili, lalong-lalo na sa pagtaas ng presyo. Puntahan natin ha. 12 hours ago to. Parang kakapost lang. Yun ang gusto nilang palabasin. Puntahan natin sa baba. Mismong page din to ni Francisco Kiko Chu Laurel. Kailan ba ito? I think, sige, baba pa natin ng konti. Konti pa. Wala magugulat ha. Ayan Tuloy. Yan. Kailan to? March 19. March 19 guys. Lakihan ko ha. Patuloy naman ang pag-inspeksyon natin. Mapapansin nyo yung damit ni BBM. Yun din yun. Andyan si Chu Laurel. At andito din to. Itong si Mayor Zamora. Tiyakin na Agora Public Market din. Agora din yung kanina. food supply kundi So March 18 na naganap ito. March 18. Buti sana kung hindi mo pa ito na-post, siguro sasabihin ko or papalagpasin ko to na na hindi mo lang na-post. Parang late upload lang ba? Pero hindi na-post mo presyo ng Andyan din yung pagkain detail. ay contain lang natin. Tuloy-tuloy pa.
So, anong gusto ninyong palabasin? Bakit ni-repost mo na naman? Bakit rinobak mo na naman? May mga nalulokong mga Pilipino. Gusto ninyo na makita ng mga Pilipino na nagtatrabaho si Bongbong Marcos. Aba, parang bagong news na naman na nagpunta na naman at nag-check si Bongbong Marcos. Bakit? Puntahan natin. So, ito yung post ni Chu Laurel. Tama? DZRH News Television. Tignan, personal na inspeksyon nila Pangulong Bongbong Marcos 42 minutes ago nung na-screenshot to. No? So, pinost ulit ng mainstream media na para bang kakapunta na naman. Para bang recent or current event lang ito. Personal na inspeksyon nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Department of Agriculture, Secretary Kiko Chu Laurel, Department of Trade and Industry na sina bla bla bla, San Juan City Mayor, bla bla bla. Wala ring date na nilagay dito. Itong post na ito ngayon ng DCRH, deleted na. So, pinick up ng mainstream media as if na bago na news. Tama? Nakakapanlin lang ng mga tao. Parang nakikita na nagtatrabaho, pumunta na naman si Bongbong kahit hindi naman pala. Oh, ito yung DCRH. Deleted na. Formal na itinatag ng Department of Agriculture and 31 minutes ago, formal na itinatag ng Department of Agriculture, DA, ang Food Security Task Force ng iyong bantayan sa supply presyo at kakalakalan sa sektor ng agrikultura sa gitna ng kinakaharap na energy emergency sa bansa. O, di ba? Tapos ginamit din itong picture na to. O, Billionaire News. Yan o, March 20. March 20 na binalita. The same. Nandyan yung DTI. Same yung damit ni Bongbong. Nandyan din si Mayor. Nandyan din si Chu Laurel. Ano bang gusto ninyong palabasin dito? Bakit kailangan ninyong ulit-ulitin na i-post ito? Ito ay nakakaloko, nakakalinlang. May mga Pilipino na hindi naman marunong mag-research. May mga Pilipino na kung ano lang yung mga lumalabas na news, lalo na sekretary ka pa ng Department of Agriculture. Lalo na alter ego ka ng Pangulo. Sa pagpo-post mo na to, pag nabasa to ng ordinaryong Pilipino, ano iisipin? Wow, ang sipag naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpunta na naman para sa atin, para siguraduhin at matiyak na patas at abot kaya pa rin ang mga produkto sa merkado. Samantalang, nangyari na pala ito, March 18 pa. Kung tutuusin, halos mag-iisang buwan na itong pangyayari na ito. Bakit inulit mo? Pinick up ng mainstream media as current news. Wala ka kasing nilagay na date. Kaya ang inakala nila din, hindi na rin sila nag-research, siguro nakita nila na meron kang post, pinagkatiwalaan ka nila, ibinalitan nila. Marami ngayon na nakakita ng mga loyalista nga. Yung mga loyalista nga na hindi naman marunong mag-research, tapos ibibida na naman ito, sasalsalin na naman ito, ipapakita na naman sa kanilang mga viewers, gagamitin na naman ito para sabihin si Bongbong Marcos hindi uso ang bakasyon. Walang baka-bakasyon. Oo. Di ba? Yung ginawa mo sa Mitsubishi, the same last year yon. Ginamit mo ulit yung picture. So, mag-iisip ngayon kami kung talaga bang nangyari yung meeting na yon noong April 6 sa Mitsubishi. Kasi meron nang last year pa na naganap na meeting ninyo. Last year pa. So, trinobak nyo yun. Para ano? Kasi, napapanahon. Kasi, usapan yon ng electric vehicle. Di ba? Syempre, meron tayong krisis sa langis. So, ang magandang yung optics natin, yung nakikipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa Mitsubishi para sa kanilang electric vehicle. Ganon ba yon? Bakit ganon? Kasi kung yun lang sana, sige, baka nag-meeting lang, walang picture, pero imposible namang walang picture. Nakipag-meeting yung Pangulo,
walang picture, napaka-imposible. So, parang yung pattern dahil sa nilabas ni Kiko Laurel dito, parang yung pattern, ang nakikita ko, yung pinapalabas nila, yung old na news, inilalabas nila as new para ipakita na merong ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos. Para linlangin tayo ng mga Pilipino at ipakita na seryoso si Bongbong Marcos sa tawag dito, sa pagtingin or sa pamamahala sa krisis na kinahaharap ngayon ng mga Pilipino. Sabi ninyo magtiwala kami sa gobyerno. Sabi ninyo ginagawa nyo ang lahat. Sabi ninyo sa amin lang kayo maniwala. Huwag kayong maniwala sa mga fake news na kumakalat. Pero hindi man ito fake news. Pero parang nang fake news din kayo. Bakit? Pinapakita nyo o pinapalabas ninyo na ang mga Pilipino dapat maniwala sa inyo na si Bongbong Marcos ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng paglalabas ninyo ng mga old news. Hindi ba kaya ni Bongbong Marcos na pumunta ulit sa palengke? Bakit kailangan yung mag-repurpose ng mga news? Hindi lang photo itong hindi lang photo itong trinobak ninyo. Trinobak nyo din pati yung aktibidad. Trinobak nyo din yung trabaho ng Pangulo. Trinobak nyo ang mga Pilipino. Ano ba to? Gising Pilipinas. Pinaglululoko nyo kami. Ano ba yan? Ano bang maasahan natin sa gobyerno ito? Di ba nga